Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Si Rodrigo Roa Duterte ay kilalang personalidad mula sa Davao. Doon siya lumaki at doon na rin niya unang hinasa ang kanyang sarili bilang isang public servant. Doon ay naging alkalde ng maraming taon na sinundan pa ng kanyang mga anak. Subalit lingid sa kalaman ng marami na ang pamilya Duterte pala ay orihinal na nagmula sa probinsya ng Cebu. Ang kanyang ama na si Vicente Duterte na dating gobernador ng Davao ay naging mayor ng Danau City sa Cebu, habang kanyang pinsan na si Ronald ay naging mayor ng Cebu City mula taong 1983 hanggang 1986. Ang ama ni Ronald na si Ramon Duterte nagkaroon din ng posisyon sa Cebu mula taong 1957 hanggang 1959. Marami ding mga pinsan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa larangan din ng politika at kasalukuyang nagseserbisyo sa probinsya ng Cebu, gaya na lamang ng mga Durano at Alimandra clans. Noong mga 1950s nang magdesisyon ang kanyang ama na lumipat sa Davao at iniwan niya sa Cebu ang kanyang mga kamag-anak na naroroon pa rin hanggang sa ngayon. Naging pahayag noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mas pipiliin niya sa Cebu magretiro kahit pa naging matagal ang kanyang pagseserbisyo sa Davao. Alam niyo ba na si Ramon Durano na pinsan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay dating kongresista at alkalde ng Cebu na namatay taong 1988? Sa kanyang autobiography, inilarawan niya ang kanyang sarili na isang boksingero. Alam niya kung paanong dumipensa, kung saan ang kahinaan ng kanyang kalaban at ang kanyang malakas na panlaban. Pinuri din niya sa kanyang autobiography si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang pinakamahusay na lider ng Pilipinas. Sa kabila ng kanyang pagiging patpati noon, bata pa lamang si dating Pangulong Duterte ay hindi na ito nagpapaapi sa kahit na sino. Lagi siyang handang makipagsuntukan kahit na siya ay patpatin. Kaya naman sa kanyang paglaki ay hindi na naging mahirap para sa kanya ang magpakita ng katapangan sa kanyang pamumuno. Kahit na 2 beses siyang ma-expel sa Ateneo de Davao dahil sa katigasan ng kanyang ulo, nagawa pa din itong makakuha ng law at nagtapos noong 1972 sa San Beda College. Hindi lubos maisip ni dating Pangulong Duterte na siya ay magiging isang alkalde at ang hihiranging may pinakamahabang serbisyo sa Davao. Noong maipasa niya ang kanyang bar exam, nanilbihan muna siya bilang isang Special Counsel of City Government at naging Assistant City Fiscal. Hanggang sa maupo siya bilang mayor ng Davao ng maraming taon at inihalal naman ng taong bayan bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Ayon sa Konstitusyon ng Pilipinas, hanggang 3 magkakasunod lamang na termino maaaring manilbihan ng isang tao sa mga lokal na posisyon. Kaya nang matapos ang kanyang 3 magkakasunod na termino bilang mayor ng Davao, taong 1998 naman nang siya ay maupo bilang kongresista ng unang distrito ng probinsya. Ang kanyang pagiging congressman umano ay medyo matamlay at walang kagana-gana. Kwento pa niya sa isang interview, noong umano siya ay isa pang mayor, hindi siya makapanood ng sine, pero noong maging kongresista na siya, nagawa niyang maging updated sa mga latest na pelikula sa sinehan. Nagagawa pa niyang magmoling at maglakad-lakad, kaya para sa kanya ay medyo relax lamang ang pagiging kongresista kaysa sa pagiging isang alkalde. Niyakap niya ang pagbabago. Sa katunayan, siya ang nag-iisang politician na binuksan niya ang kanyang tiket sa mga bading, Muslim at may mga kapansanan. Dahil naniniwala siyang ang posisyon ay walang pinipiling kasarian o estado sa buhay. Dahil sa kanyang matapang na pamamalakad sa Davao City noon, marami ang humanga at nagulat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at isa sa mga ito ay ang nooy Pangulo ng Pilipinas na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nakalaunay humingi ito ng tulong kay Duterte taong 2002. Ang nooy Davao City Mayor pa lamang na si Rodrigo Duterte ay naging anti-crime consultant ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Nang pangunahing tungkulin niya ay manguna sa mga anti-terror task force para sa kaayusan at kapayapaan ng bansa. Sakay ng kanyang big bike, madalas na makikitang rumuronda si dating Pangulong Rodrigo Duterte noon sa Davao at least twice a week para masiguro niyang nasa ayos ang lahat.
Sa tuwing gabi naman ay nagpapatrolya siya sa mga presinto at inaalam niya kung sino sa mga pulis ang natutulog lamang at nagse-cellphone. Para naman masolusyonan niya ang pangungutong ng mga pulis, ibinibili sila ng groceries ni Duterte. Sa pangangampanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noon sa pagkapresidente, sinabi niya na natatakot siyang maupo sa palasyo dahil baka umabot sa 100,000 ang mapatay niyang kriminal. Napabalita din kasi noon ang tungkol naman sa Davao Death Squad na kung saan marami ang mga napatay na kriminal ng grupong ito. Ilang beses na itinanggi ni dating Pangulong Duterte noon na hindi siya konektado sa grupo hanggang sa inamin niya sa isang interview na suportado niya ang mga ito. Matatandaan na hinamon pa nga niya ang mga human rights group na sampahan siya ng kaso sa korte subalit wala ni isang nagtangka. Noong Abril 2014, naging nominado si Rodrigo Duterte para sa World's Mayor Award. Ibinibigay ito ng City Mayor's Foundation sa mga alkalde na may natatanging husay sa kanilang gampanin. Subalit hindi ito tinanggap ni dating Pangulong Duterte at sinabing ginawa niya ito hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang nasasakupan. Hindi na lamang ito ang award na hindi niya tinanggap. Hindi din niya tinanggap ang isang award noon sa American Cancer Society at isa pang anti-smoking award noong taong 2010. Mula naman sa bansang Singapore. Hindi na lamang kaayusan at kapayapaan ang nagawa niya sa Davao, na i-transform niya rin ito sa isang progresibo at makabagong lungsod. Naging malaki din ang tulong ng ginawa niyang emergency hotline na 911 na available 24/7. Ilan sa kanyang mga naging ordinansa noon ay ang firecracker ban, liquor ban kung saan may limitasyon ng pagbili at pag-inom ng alak at ang anti-smoking ordinance. Base sa kanyang SALN noong taong 2015, ang kanyang net worth ay umabot sa halos 23.5 million pesos. Malaki ito kumpara noong una siyang pumasok sa politika. Noong taong 1997, nasa 897,792 pesos lamang ang kanyang SALN. Bukod sa kanyang net worth, hindi pa kasama dito ang kanyang 14.8 million pesos na nakalagak na cash sa bangko. Meron din siyang 3 milyong pisong investment at ayon sa mga lumabas na ulat noon, tumataas ang net worth ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng halos 132.6% kada taon. Hindi may tatanggi na ang mga Duterte ay maimpluwensya na noon pa man. May mga negosyo sila at malalawak na lupain na hindi nila isinasa publiko at mas pinipili na lamang na isa pribado. Kung matatandaan din noong taong 2019, ipinagtanggol ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pamilya kasunod ng report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ kaugnay na umano'y ng mga law companies na hindi nakarehistro. Sa report ng PCIJ, sinabi na lumubo ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Pangulo at mga anak nitong sina Noy Davao City Mayor Sara Duterte at Paulo Duterte. Iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte noon na pareho silang abogado ni Mayor Sara at pinaghirapan nila ito kaya natural lang na ipakita nila ang kanilang mga pangalan sa kanilang law firms. Ayon pa sa presidente, walang pakialamang iba kung mayroong negosyong kanyang pamilya. Paliwanag ni Duterte, galing sa kanyang ina ang kanyang yaman kaya bakit anya niya ito ilalagay sa kanyang SALN. Ang palasyo noon ng Malacanang ay naniniwala na walang inilabag na batas si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hindi pagdedeklara kung saan nanggaling ang kanyang yaman na nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon noon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, malinaw aniya na nakasaad sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na deklarado sa SALN ng Pangulo kung magkano ang kanyang yaman. Nagpaliwanag din ang palasyo sa hindi pagdedeklara ng Pangulo sa kanyang SALN sa law firm na Carpio and Duterte Lawyers. Ayon kay Panelo, matagal-tagal ng panahon na naging kasapi ang Pangulo sa naturang law firm at maaaring non-existent na ito. Maaring matagal-tagal na din na naging public servant si dating Pangulong Rodrigo Duterte 10 ng kanyang mga angkan pero hindi ito nangangahulugan ng kanyang naipong kayamanan ay kinurakot niya mula nang siya o sila ay magserbisyo. Sa katunayan, sinabi pa noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya kailanman hinangad na yumaman at magpakasasa sa pera. Ayon sa kanya, kaya niyang mamuhay ng simple kahit pag gumamit ng kulambo para hindi siya lamukin. Hindi niya kailangan ng malaharing pamumuhay na nakatira sa palasyo kung ang panggagalingan lamang ng kanyang yaman ay mula sa kaba ng taong bayan at sa mapanuhol na traidor na kanyang mga kalaban.